Inay, bakit po paulit-ulit lumalapit ang gamo-gamo sa apoy? Hindi niya ba alam na mapapaso siya? Hinahanap niya ang liwanag, anak. Iniisip niyang ito ang daan sa kalayaan, ngunit may mga ilaw na hindi nagbibigay liwanag kundi nagpaparusa. Naku, inay, nasunog siya. Kaya ng mundo, anak. May mga nangangarap at sumusugal sa hinahangad nilang liwanag, ngunit hindi lahat ng pangarap ay ligtas. Ang iba, tulad ng gamo-gamo, masyadong lumapit kaya nasaktan. Mas pipiliin ko pa ring maging tulad ng gamo-gamo, inay. Mas gugustuhin ko pang lumipad patungo sa liwanag kahit masaktan. Ang Pilipinas ay isang bayan na ginising sa matinding pagkakahimbing. Isang bansang inaalipin sa sarili niyang lupa. Si Ibarra, ang lalaking may pangarap sa bayan. Ngunit sa mata ng mga makapangyarihan, siya ay isang banta. Ano ang kaya mong gawin laban sa amin, ha? Ang mga Indio? Mga hangal, walang ibang kakampi kundi ang kanilang kahirapan. Ang simbahan at pamahalaan, dalawang haliging dapat maglingkod, ngunit naging kasangkapan ng pang-aabuso. Ang sinuwang humiwalay sa landas ng Diyos ay hahantong sa kapahamakan. Mabuti, Kapitan Tiago. Mabuti sapagkat lumaban sa simbahan ay lumalaban sa Diyos mismo. Ang babaeng sagisag ng Pilipinas, si Maria Clara. Sa mata ng mundo, siya ay dalisay at mahinhin. Ngunit sa ilalim ng belo ng relihiyon, siya ay biktima ng sistemang lumupik sa kanyang dangal. Mas mabuti ang kumbento sa'yo, Iha, kaysa sa isang taong itinakwil ng Diyos. Ama, ito po ba talaga ang mas mabuti o ang mas madali? Si Sisa, isang ina na hindi boses, kundi sigaw ng bawat Pilipinong tinanggalan ng hustisya. Oh, Crispin anak, baka madapa ka dyan. Wala nang pagkain mga anak. Ngunit hindi lamang sila ang anyo ng ating bayan. May iba pang nilikha ng sistema, mga mukhang pamilyar sa atin, hindi dahil sa kanilang kabutihan, kundi dahil sa kanilang kasamaan.
Crisostomo, kahit ano man ang mangyari, pangako mo sa akin, huwag mong kakalimutan ang ating mga pangarap. Hindi kita bibiguin, Maria. Ang mga naghahangad ng dugong banyaga, tinatakwil ang sariling bayan upang maging isang huwad na Espanyola. Indio, estupido! Wala kang modo! Kilala mo ba kung sino ako? Ang mga Indio talaga, wala talagang alam sa moda. Tignan mo ako, Espanyola na akong Espanyola. Hindi katulad ng iba, kababaihan dito parang nakatapak rin ng puti. Isang tunay na ginang Espanyola. Ang naghangad ng kapangyarihan upang siya mismo ang mang-alipin. Hoy, baliw! Hoy, baliw! Baliw! Ano, hindi ka ba magsasalita? Aba, mahina ka parang baliw. Ang nagkukubli sa dasal at kabanalan upang lalong idiin ang mahihina. Aba, huli! Ang tawad mo talaga! Diyos ko! Kaya kayo naghihirap eh! Dapat ang mga katulad mo tinuturuan ng leksyon! Isa kang hamak na utusan! Tay, para po sa inyo. At ang yumuko nagpakasangkapan upang manatili sa itaas. Ngunit Padre, siya'y may sariling saloobin. Ang babaeng hindi dapat kailanman magpasya para sa kanyang sarili, Santiago. Wala ka bang balak lumaban? Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Ibarra. Bakit mo siya tinatakot? Kung ang mata ng bayan ay piniringan, sino ang mag-aalis ng panakip? Kung ang boses ng mahihirap ay pinatahimik, sino ang magsasalita? Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan?